Dominant Protector. Credit to the author. 6,331-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi tama yan. Ayaw tayong atakihin ni Mike, pero pumunta siya para tulungan tayo. Napagtanto ni Yunhao na may mali pagkatapos niyang magmura. Kung talagang gusto siyang sakta ni Mike habang nakababa siya, sapat na ang isang sinaunang barkong pandigma. Pero ngayon, siya na ang nangunguna sa buong armada. Tiyak na hindi ito para kay Yunhao, kundi para sa lakayin ng daluyong ng dagat. Mike, ang gago na yan, diretso pa rin siya sa bitag. Bihira nang makakita ng ganito kabuting tao nitong mga nakaraang araw. Nakakita na ako ng ganito kabuting tao noong nakaraang taon, pero ang damo sa puntod niya ay 3 talampakan ang haba ngayong taon. Napatawa ng malakas si Yunhao sa sarili niya, pero hindi siya nang ahas na sumigaw ng malakas, dahil sa takot na tumalikod at umalis si Mike. Bihira lang na may handang makihati sa pressure ng daluyong dulot ng halimaw sa dagat, kaya paano niya ito basta-basta na lang bibitawan? Ibigay mo na ang utos ko. Matapos maaga ng gaaman ng dagat ang atensyon ng flote ng gago na si Mike, lahat ng barko ay dapat sumulong ng mabilis at lisanin ang lugar na ito ng dagat. Nang makitang papalapit na ang flote ng Mike, mabilis na inutusan ni Yunhao ang kanyang pinagkakatiwalaang aide sa tabi niya sa mahinang boses. Opo, Kapitan. Ipapaabot ko na agad ang utos. Isa sa mga pinagkakatiwalaang katulong ni Yunhao ang mabilis na umalis para ihatid ang mensahe, habang si Yunhao naman ay tumalikod at nagbigay ng utos sa isa pa. Bilisan mo, palipatan mo ang punong barko at ang iba pang 3 barkong pandigma sa gilid. Gawin mo ang iyong makakaya para magbigay daan sa kanila at anyayahan ang flote ni Mike. Huwag mong harangan ang kanilang daan. Ito ay isang mahalagang bagay na may kinalaman sa kung makakatakas ba tayo sa panganib na ito. Opo, Kapitan. Dali-daling ibinigay ng isa pang pinagkakatiwalaang aide ang utos, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yunhao. Nasa desperadong sitwasyon na siya noon, pero hindi niya inaasahan na magiging maayos ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Mike, pero dumating pala ito para tulungan siya. Ang galing talaga nito. Inisip niya kung saan mamamatay si Mike. Kung may pagkakataon siya sa susunod na taon, pwede siyang pumunta sa puntod nito at tulungan itong magbunot ng damo. Sa kabilang banda, tumawa rin si Mike. Lil Bro Linford, tama ang hula mo. Kung talagang gumawa ng paraan ang ugok na si Yunhao para sa atin at gusto niya tayong mamatay, ano kaya ang magiging ekspresyon niya kapag nakita niyang ligtas tayong makakadaan sa daluyong ng dagat? Kapag nadaanan natin ang kanyang punong barko, kapatid na Mike, kung interesado ka, maaari mong tingnang mabuti. Hindi madalas dumarating ang ganitong pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Terence, iniisip na magiging interesante ang ekspresyon ni Yunhao sa pagkakataong ito. Sa isang kisap mata, matagumpay na nakarating ang flote ni Mike sa tabi ng punong barko ni Yunhao at nagsimulang dumaan sa lagusan. Kahit nakaiwas na si Yunhao, sayang naman at masyadong maikli ang oras at hindi pa siya tuluyang nakakagalaw, kaya medyo makitid ang daanan para kay Mike. Dati, tiyak na gagawin ni Yunhao na mas paliitin ang daanan para mapilitan si Mike na makapasok sa nakatagong bahura. Ngayon, palihim siyang nagsisisi at nagdarasal pa na sana'y hindi lumubog si Mike sa nakatagong bahura. Ang sinaunang barkong pandigma ang pinakamahalagang puwersang panlaban upang mapigilan ang daluyong ng mga halimaw sa dagat. Kung ito ay mawala, ang kanilang oras ng pagtakas ay lubhang mababawasan. Mabuti na lang at hindi nangyari ang ikinababahala ni Yunhao. Medyo nakapasok nga ang sinaunang barkong pandigma ni Mike sa nakatagong lugar ng bahura, ngunit hindi ito nasugatan. Hindi lang iyon, hindi rin nangyari ang inaasahan ni Yunhao. Ano ang ibig niyang sabihin sa pag-akit ng flote ni Mike sa atensyon ng daluyong ng mga halimaw sa dagat? Kalokohan. Pumasok ang flote ni Mike sa sakop ng daluyong ng mga halimaw sa dagat, ngunit automatikong nahati sa 2 panig ang daluyong ng mga halimaw sa dagat. Wala ni isa sa kanila ang sumalakay sa barko. Para bang lahat ng halimaw sa dagat ay nabulag at bingi sa sandaling ito, at tuluyang hindi pinapansin ang flote ni Mike. Paano nangyari ito? Naginip ba ako?
Labis ang gulat ni Yunhao na halos malaglag ang kanyang mga mata. Tuluyan nang nasira ang kanyang pag-asa at kinailangan niyang panoorin ang kanyang kalaban na lumayo sa kanya. Ang mga may bahagyang mahinang kakayahan sa pag-iisip ay maaaring samuka ng dugo agad-agad. Ha. Yunhao, salamat sa pagpila para ihatid ako. Huwag kang panghinaan ng loob. Tiyak na makakatakas ka sa daluyong na parang halimaw sa dagat. Good luck. Lumingon si Mike at tumingin kay Yunhao na may natutulang tingin sa mga mata. Sobrang komportable ang pakiramdam niya na parang nakababad sa malamig na tubig sa isang mainit na araw ng tag-araw. Siyempre, hindi niya nakalimutang kutsain ito. Sa oras na ito, kung hindi pa rin maintindihan ni Yunhao ang kaugnayan ng daluyong ng dagat at ng Mike, kung gayon ay talagang hanggal siya at hindi karapat-dapat na gumawa ng ganito kalaking negosyo ng pamilya sa dagat. Bagamat hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ni Mike, nahinuhan ni Yunhao na hindi makontrol ni Mike ang alon ng halimaw sa dagat. Kung hindi, ang kanyang floater ay tuluyang masisira kung makikipagtulungan siya sa alon ng halimaw sa dagat upang umatake mula sa harap at likod. Kung nagpakita ba ng awa si Mike? Hindi man lang naisip ni Yunhao ito. Kung siya iyon, hindi siya magpapakita ng awa kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Kapitan, dapat ba nating salakayin ang floater ni Mike? Tanong ng isa sa mga KT-wala ni Yunhao sa mahinang boses. Sa ganoong kalayuan, basta't umaatake sila, walang dahilan para hindi sila makatama. Bukod pa rito, napakadaling tamaan ang barko ng kabilang panig sa nakatagong bahura. Bobo ka ba? Kung gusto mong mamatay, tumalon ka sa dagat. Napakaraming halimaw sa dagat ang naghihintay sa iyo. Hinampis ni Yunhao ang likod ng ulo ng kanyang KT-wala, ibinuhos ang lahat ng kanyang galit sa malas na lalaking ito. Gusto mo akong umatake ng ganito kalapit? Hindi mo ba nakikita na kasabwat niya ang daluyong ng mga halimaw sa dagat? Hindi mo ba nakikita na ang mga nakatagong bahura ay kayang itaboy ng daluyong ng mga halimaw sa dagat? Hindi mo ba alam na hindi natin mapipigilan ang mga nakatagong bahura? Habang nagsasalita si Yunhao, lalong nagagalit siya. Paulit-ulit niya itong sinampal. Gustong-gusto nang umiyak ng malas na lalaking iyon pero wala siyang maiyak. Hindi ba't gusto niya lang siyang yakapin? Kahit nataman niya ang paa ng kabayo, hindi naman siya kailangang bugbugin hanggang mamatay ng ganito, di ba? Mike, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi ako mamatay ngayon, siguradong gagantay ako sa'yo dahil dito. Tandaan mo ito. Matapos ilabas ang kanyang galit, bahagyang humupa ang galit ni Yunhao at sinimulan niyang sigawan muli si Mike. Yunhao, ang lahat ng pinakamahusay. May tiwala ako sa iyo. Magkikita tayong muli sa komperensya, dapat kang bumalik ng buhay. Natatawang tugon ni Mike kay Yunhao. Unti-unting naanod ang buong floater palayo sa alon ng halimaw sa dagat. Pagkatapos, muling nagtipon ang mga halimaw sa dagat na naghiwalay at sabik na sumugod patungo sa floater ni Yunhao. Magkikita tayo sa komperensya. Ha. Mike, napakabait mo talagang gago. Hindi mo man lang alam kung paano gamitin ang ganito kagandang pagkakataon ngayon. Karapat-dapat kang supalan ko habang buhay. Dahil hindi mo ako papatayin ngayon, tiyak na ako mismo ang papatay sa iyo sa hinaharap bilang kabayaran. Naunawaan ni Yunhao ang ibig sabihin ng mga salita ni Mike at alam niyang hindi siya mamamatay ngayon. Bigla siyang tumangala sa langit at tumawa ng malakas. May batayan ang paghatol na ito. Kung gusto ni Mike na patayin si Yunhao, ngayon pa lang sana ang pinakamagandang pagkakataon. Bukod pa rito, ang mga makapangyarihang halimaw sa dagat sa daluyong ng halimaw sa dagat ay naglaho ng walang bakas. Kung ang daluyong ng halimaw sa dagat ay umatake ng buong lakas, matagal na sana'y nawasak ang kanyang floater. Bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? 6,332. Tunay nga, pagkatapos umalis ng floater ni Mike, unti-unting humupa ang alon ng mga halimaw sa dagat, naiwan na lamang ang mga bangkay ng ilang mahihinang halimaw sa dagat na lumulutang sa dagat. Nawala ng floater ni Yunhao ng 3 mahahalagang barko at isang malaking barkong pandigma, na itinuturing na isang malaking kawalan. Gayunpaman, naroon pa rin ang pangunahing istruktura ng floater, at hindi naman talaga ito nasira. Isa nga itong malaking kapalaran sa kasawian.
Si Yunhao, na kanina pa galit na binubugbog ang kanyang mga nasasakupan, ay nakabawi na ngayon ng kanyang katahimikan. Tumingin siya sa direksyon ng armada ng Mike at malamig na ngumisi. Determinado siyang maghayganti sa komperensyang ito. Kapatid na Mike, gaano katagal bago ang grand meeting na nabanggit mo? Hindi alam ni Terence kung kailan siya pupunta sa Mystic Class C, pero kung makakarating siya sa tamang oras, tutulong siya. Malapit na, malamang wala pang 1 buwan. Kung libre si nakababatang kapatid na si Linford, tulungan mo ako. Kung wala ka talagang oras, kalimutan mo na lang. Malaki ang naging dagok sa grupo ni Yunhao, at dahil nabawasan ang isa kong kakompetensya, hindi dapat mas malala pa ang bagong ruta ng kapatid ko kaysa ngayong taon. Ngumiti si Mike habang tinatapik ang balikat ni Terence, na parang wala siyang pakialam. Gusto niya ng tulong ni Terence, pero pupunta si Terence sa Mystic Class ngayon. Ayaw niyang maantala si Terence, kaya umakto siyang parang wala siyang pakialam. Kapatid na Tian, maaari mo bang ibigay sa akin ang lokasyon at oras ng komperensya? Susubukan ko ang aking makakaya upang mahanap kapag dating ng oras. Gustong-gusto talaga ni Terence na tumulong kay Mike, hindi niya ito sinabi ng malakas, ngunit tutulong pa rin siya kung may conflict sa schedule ng recruitment. Tutal, si Mike ay isang kapatid na dumaan sa buhay at kamatayan kasama niya. Sinabi niya na nasira ang lakas ni Yunhao at magkakaroon siya ng kalamangan sa kompetisyon, ngunit naramdaman ni Terence na kailangan niyang palakihin ang kalamangan ni Mike. Pupunta lang naman siya sa Mystic Class C area para samahan si Natalie, at wala naman siyang pakialam kung makakapasok siya sa paaralan o hindi. Mabuti naman. Kung nagmamadali ka, hindi mo na kailangang gumawa ng espesyal na biyahe. Tumango si Mike nang nakangiti at iniabot kay Terence ang isang sulat na inihanda niya. Naihanda na niya ang lahat, at hindi na kailangan ng mga formalidad. Natawa si Terence sa sarili habang nilalagay ang sulat sa kanyang bag. Sa anumang kaso, kailangan niyang gawin ang biyaheng ito kahit anong mangyari, kaya hindi mahalaga kung ano ang sasabihin niya ngayon. Bilang kapitan, maraming dapat asikasuhin si Mike. Pagkatapos makipag-usap ng kaunti pa kay Terence, bumalik siya sa tulay. Ang mga tao sa kubyerta ay umalis ng 2 at 3 matapos ang malawak na alon ng dagat. Ngayon, bukod kay Zane at sa 2 pang kasama ni Terence, sina Jinmo at Natalie na lang ang natira. Deputy Din Zhang, nakalimutan kong itanong. Ano ang biyahe papuntang East Province ngayon? Diretso ba tayo sa dagat ng mga Mystic Class? Hindi makalimutan ni Terence ang tungkol sa Mike Dam, mas mabuti pang magtanong na lang siya dahil naroon si Jinmo. Kung diretso siyang pupunta sa lugar ng Zuan Class C, maaaring hindi siya makasabay dito. Maaari na lang siyang maghintay hanggang matapos niyang tulungan si Mike bago hanapin si Natalie. Pupunta muna tayo sa lugar ng Yellow Sea at mananatili roon ng ilang sandali. Aalis tayo papunta sa Mystico na lugar ng dagat pagkatapos nating makumplito ang entrance exam. Aabutin ito ng mga 1 hanggang 2 buwan. Hanggat makapasa ka sa pagsusulit, malaya kang makakagalaw. Magkikita tayo kapag oras na para magtipon at sabay-sabay na aalis. Napakaamo ng ekspresyon ni Jinmo, si Terence ay isang henyo na inaasahan niya, kaya kailangan niya maging palakaibigan. Terence, Lil, bro, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang aking Panginoon ang kinatawan ng mga paaralan sa Mystic Division C area sa pagkakataong ito, at narito siya para subukan kung ang mga estudyante ay may karapatang pumasok sa Mystic Division C area. Kaya huwag kang mag-alala, kapag nandito ako, tiyak na makakapunta ka. Umakto si Natalie na parang isang senior sister at tinapik ang balikat ni Terence, na parang sinasabing, nakahanap ka na ng isang mahusay na taga-suporta. Hindi napigilan ni Jinmo ang mapangiti. Ang isang henyo na tulad ni Terence ay aagawan ng lahat ng mga bahay pagkatapos makapasok sa Mystic Division C area, kailangan pa ba niyang dumaan sa likurang pinto para sa isang pwesto lang? Kung hindi lang dahil sa katotohanang kailangan niyang sundin ang tamang proseso, hindi na sana kakailanganin ni Terence na kumuha ng pagsusulit. Alam ni Terence na mabilis ang ginagawa ng Natalie, kaya nakipaglaro siya rito. Terence, narito ako upang kumatawan sa lahat ng akademya na mag-enroll sa Golden Sea, at ang maibibigay ko lang ay isang kota para sa mga papasok sa Mystic Sea. Hindi lahat ay maaaring manatili doon, at magkakaroon ng bagong pagsusulit doon.
Tanging ang mga makapasa lamang ang maaaring makapasok sa mga akademya, at ang mga hindi ay ibabalik sa Golden Sea. Upang matiyak ang pagiging patas, hindi ako maaaring tumanggap ng mga estudyante ng mag-isa, at iisa lang ang kota. Bilang aking disipulo, kailangan ding kumuha ng pagsusulit si Natalie sa Mystic Division C area. Kung hindi siya makapasa, maaari lamang siyang maging disipulo ko sa pangalan at hindi maaaring maging isang opisyal na estudyante. Paliwanag ni Jinmo para kay Terence. Kung maaari lang, gusto talaga niyang kunin agad si Terence sa paaralan. Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng pag-uugali ay sama-samang aatakihin ng mga pangunahing akademya. Sa tuwing lalabas ang mga kinatawan ng mga pangunahing akademya upang mag-recruit ng mga estudyante, upang wakasan ang fenomenong ito, magtatakda sila ng mahigpit na mga paghihigpit at ang parusa ay magiging napakatindi. Ganito pala. Mukhang hindi ganoon kadali ang maging estudyante ng isang Mystic Division C Academy. Kunwaring bamantong hininga si Terence, pero wala naman talaga siyang pakialam. Gamit ang lakas niya, kung hindi siya makakapasok sa Academy ng Mystic Sea Region, walang sinuman sa buong Golden Sea Region ang magtatagumpay, tama ba? Terence, ang aking Panginoon ay ang pangalawang dekano ng paaralang Feiyang. Kailangan mong makapasok doon. Hindi kita papayagang pumasok sa ibang paaralan. Natatakot si Natalie na baka ayaw makasama ni Terence, kaya nagpa siya siyang humamplas habang mainit pa ang bakal. Tuwang-tuwa si Jinmo. Naisip niya sa sarili na hindi naman niya basta-basta minahal ang disipulong ito. Maaasahan talaga siya sa kritikal na sandali. Hanggat nagdesisyon si Terence na pumasok sa paaralan ng Feiyang, hindi ito kayang ipaglaban ng ibang mga paaralan. Siyempre, susundin ko ang mga yapot ng nakababatang kapatid na babae at lalakad ng may katapangan. Huwag kang mag-alala, maliban na lang kung ayaw sa akin ng Feiyang College, tiyak na makakapasok ako. Sabi ni Terence nang may kumpiyansang ngiti. Hindi mahalaga kung saang paaralan siya pumasok, ang kailangan lang niyang gawin ay patuloy na mag-ipon at makarating sa tuktok. Natural na naghiyawan sa tuwa si Natalie, at masaya rin si Jinmo sa puso niya, pero hindi niya ito maipakita sa mukha niya, at napakahirap para sa kanya na pigilan ito. Tali, hindi mo pa tapos ang takdang aralin mo, di ba? Bilisan mo na at mag-cultivate ka. Kung hindi ka makapasa sa pagtatasa at maaari ka lamang maging isang nominal na estudyante, tuluyan mong mawawala ang mukha ng master. Maganda ang mood ni Jinmo, ngunit hindi niya nakalimutang himukin si Natalie na mag-cultivate. 6,333. Ang batang babaeng ito ay may talento, ngunit medyo tamad siya. Ang kanyang lakas ay halos hindi pa umaabot sa linya ng kwalipikasyon. Kung hindi siya magsisikap, may posibilidad na magkaroon ng aksidente. Alam ko na, Master. Nag-make face si Natalie kay Terence bago ikinumpas ang kamay at bumalik sa kanyang pagsasanay. Binati ni Jinmo sina Terence at ang iba pa ng may mainit na ngiti bago sumunod kay Natalie pabalik sa kanyang kwarto, at naiwan silang apat sa deck. Zane, Horace, Ferlan, ano ang plano mo pagkatapos nating makarating sa lugar ng Yellow Class C? Babalik ka na ba sa sekta mo? Natanggal na ni Terence ang lason sa kanilang tatlo na nagbigay sa kanila ng kalayaan. Magkasama-sama na sila ngayon, at papalapit na sila ng papalapit sa lugar ng Yellow Class C, kaya napagpasyahan niyang tanungin sila. Nagkatinginan sina Zane at ang dalawa pa. Matagal na nilang pinag-iisipan ang tanong na ito. Sa totoo lang, noong napilitan silang sumunod kay Terence, gusto na nilang bumalik sa lambak. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan nilang komportable na ang pagsunod kay Terence, at walang anumang benepisyo rito. Hindi rin sila nakalimutan ni Terence, Gusha, at ng iba pa, at tinatrato sila ng patay-pantay. Mahirap para sa kanila ang pumili. Boss Terence, hindi mahalaga kung nasa Blissful Valley tayo o hindi. Kung hindi mo mamasamain, umaasa kaming sumama sa iyo sa lugar ng Mystic Class C. Ipinahayag ni Zane ang kanyang mga saloobin para sa tatlo. Gusto niyang sundan si Terence ng husto sa tatlo dahil nasa tuktok na siya ng Mountain Opening Realm at malapit ng makalusot sa Earth Opening Realm. Ano pa ba ang mas ligtas kaysa sa pagkakaroon ng isang Master Alchemist sa kanyang tabi?
Higit sa lahat, ang mga nasa simula pa lamang ay malayang makakapunta sa lugar ng Mystic Division C, ngunit ang mga hindi katutubos sa lugar ng Mystic Division C ay maaari lamang manatili doon ng hindi hihigit sa 4 na buwan. Magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung lalampas sila sa takdang oras. Gayunpaman, kung sila ang mga gwardya ng mabubuting estudyante ng akademya, maaari silang manatili ng 2 buwan pa, na lubos na kapakipakinabang sa kanilang pag-unlad. Kung gusto mong sumama sa akin, ayos lang sa akin. Pero, kailangan mong gumawa ng ilang pagsasaayos para sa napakagandang lambak. Tutal, sarili mong sekta ito, at hindi ka maaaring basta-basta mawala ng walang palam, hindi ba? Tumango si Terence, hindi sumasang-ayon sa kanilang desisyon. Dahil kasama niya ang ilang angkop na tauhan, hindi na niya kailangang gawin ang maraming bagay ng mag-isa. Salamat, Boss Terence. Tuwang-tuwa sina Zane at ang dalawa pa. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamao at yumuko upang magpasalamat kay Terence. Hanggat handa silang tanggapin ni Terence, magiging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Sa totoo lang, nang maalis ang lason, hindi alam ng tatlo kung dapat ba silang matuwa o malungkot. Kung hindi nila matutuloy ang pagsunod kay Terence, ang kanilang bilis ng paglilinang ay lubos na mababawasan. Hindi ito dapat ikatuwa, pero ngayon ay maganda na ito. Ito ang pinakamahusay sa magkabilang mundo. Boss Terence, huwag kang mag-alala. Hindi rin namin malilimutan ang lambak ng kaligayahan. May mga paghihigpit sa amin ang lugar ng Mystic Division C, kaya kaming tatlo ay papasok ng grupo-grupo, nakangiting paliwanag ni Horace ng may magandang kalooban. Tama. Kung susundan natin si Boss Terence sa dagat ng mahiwagang klase, tayong tatlo ay maaaring manatili doon ng kalahating taon bawat taon. Sasamahan ko muna si Boss Terence, at pagkatapos ng kalahating taon, babalik ako at papalit kina Horace at Ferlan, patuloy ni Zane kay Horace. Halata na napag-usapan na nilang tatlo ito noon pa. Paano kung tinanggihan ni Terence ang kanilang alok? Paano kung tinanggihan niya ang kanilang alok na sumunod sa kanya sa dagat ng Mystic Class? Napakahusay. Sa ganitong paraan, maaalagaan natin ang magkabilang panig. Napagdesisyonan na. Kapag narating na natin ang Yellow Sea area, maaari na kayong bumalik ng magkasama at tingnan ito. Kung walang tutol ang inyong sekta, itutuloy namin ang plano ninyo. Bahagya ng umiti si Terence at nagdesisyon kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay. Tuwang-tuwa sina Zane at ang dalawa pa. Bagamat sila ay mga matataas na tao sa masayang lambak, walang sinuman sa masayang lambak ang tatanggi sa ganitong magandang pagkakataon. Kung mas malakas sila, mas makakatulong sila sa sekta. Hindi pa kasama rito, maaari rin silang magdala ng isang kaibigan tulad ni Terence sa sekta. Hindi pa kasama ang kakayahan Terence sa pakikipaglaban, ang kanyang katayuan bilang numero 1 alchemist sa lugar ng Golden Class C ay sapat na para seryosohin siya ng mga taga-lambak. Pagkatapos ng diskusyon, umalis na ang tatlo. Nakipag-usap pa si Terence kay Emma ng ilang sandali gamit ang kanyang communication bead, muling nagpasalamat sa tulong nito bago ito itinago. Maayos ang naging paglalakbay pagkatapos noon. Dahil sa aura ni Eman, wala pa ring mga halimaw sa dagat na dumating para guluhin ang flota. Pagkatapos nilang umalis sa lugar ng dagat na natatakpan ng mga nakatagong bahura, wala na silang ibang nakasalubong na flota. Bawat isa ay may kanya-kanyang ruta. Bukod sa mga naunang lugar, halos imposibleng makasalubong sila sa dagat. Pagkarating sa lugar ng Golden Class C, bumaba na ang lahat sa bangka. Sina Terence, Jinmo, at ang iba pa ay nagtungo upang mag-recruit ng mga estudyante. Si Zane at ang dalawa pa ay unang bumalik sa lambak ng kaligayahan at nakipagkita sa kanila kalaunan. Kinailangan ding asikasuhin ni Mike ang mga bagay tungkol sa armada bago pumunta sa komperensya. Kinalkula ni Terence ang oras, mas makabubuting tumulong muna sa Mike pagkatapos ng pagsusulit, kaya nagtakda sila ng oras at lugar para magkita bago maghiwalay sa pantalan. Kung tungkol naman kay Dimitri, wala siyang lakas ng loob na makipag-usap kina Terence at sa iba pa matapos niyang magpakatanga sa lumang barkong pandigma ng araw na iyon. Umalis siya pagkatapos bumaba ng barko, at sinabing hihintayin niya si Terence sa gitnang isla at pupunta sa timog kontinente para iligtas sila. Hindi na naiilang si Terence kay Dimitri. Pagkatapos magpaalam sa lahat, sinundan niya si Jinmo papunta sa paaralan para sa mga babaeng nasa Golden Class.
Dito gaganapin ang pagsusulit para sa Mystic Division C area, at karamihan sa mga taong sumama kay Jinmo ay naghihintay na roon. Pangalawang punong guruzang, hindi ba't medyo hindi naaangkop na ang pagsusulit ay gaganapin sa Golden Class Women's Academy. Tutal, maraming lalaking cultivator dito, kaya hindi convenient para sa women's college na tanggapin sila, di ba? Walang masabi si Terence, kung may pagpipilian pa siya, mas gugustuhin niyang pumasok sa Golden Class Morning Star School. Mas kilala niya ang mga tao roon, at naroon din sina Melissa at Minerva. Matagal na rin mula nang huli niya silang makita, at hindi niya alam kung kumusta na sila. Hindi lang mga babae ang pinapayagang pumasok sa Golden Class Women's Academy. Bukod dito, nahahati rin sila sa inner at outer courts. Ang outer court ay lugar para tumanggap ng mga bisita at walang masyadong restriction. Hinihiram lang namin ang outer court ng mga Morning Pride students para sa pagsusulit, kaya hindi ito dapat maging malaking problema. Naging matyaga si Jinmo kay Terence, at ipinakilala niya ito ng detalyado ng may ngiti. Nakikita ko. Nako, may kaibigan ako sa Proud Women's College. Kumusta na kaya siya? Ang tinutukoy ni Terence ay si Remelin. Pareho silang sumali sa pagsusulit sa Western Island at nakuha ang Thunder Mystical Vine. Itinuturing silang may espesyal na relasyon. 6,334. Terence, iniisip mo ba si Remelin? Magkikita tayo mamaya, naisip mo na ba ang sasabihin mo? Pilyong ngumiti si Natalie. Alam niya kung sino si Remelin, kaya nahulaan niya kung sino ang tinutukoy ni Terence. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi niya kailangang itago ang relasyon niya kay Remelin, at normal lang para kay Natalie na mahulaan ito. Gayunpaman, noong huling umalis siya, pumunta si Remelin sa Flying Cloud School para samahan si Nika bilang isang exchange student. Hindi niya alam kung babalik pa ito pagkatapos noon. Alam ko ang tungkol kay Remelin, pero sayang at hindi mo na siya makikita ngayon. Pumunta siya sa Mystic Division C noong nakaraang taon at sumali sa Morning Glory Mystic Division Women's Academy. Kung gusto mo siyang maabutin, kailangan mo siyang hintayin hanggang sa makarating kayong lahat sa Mystic Division, nakangiting sabi ni Jinmo. Isa siyang estudyante noong nakaraang taon. Kahit hindi siya taga Feiyang College, may impresyon pa rin siya sa kanya. Bukod dito, ang dalawang paaralan ay nagkaroon ng magandang ugnayan, kaya mas binibigyang pansin ng lahat ang sinumang mahuhusay na freshman. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Jinmo ang School for Girls noong umaga upang manatili nang dumating siya sa dagat ng Yellow Class. Morning Glory Mystic Class Women's Academy. May kaugnayan ba ito sa mga Golden Class Girls na Academy here? Medyo nagulat si Terence, ito ang unang beses na narinig niya ito. Tila napakalawak ng pamana ng paaralan ni Chen Jiao. Tama ka. Kaya naman karamihan sa mga estudyanteng pumapasok sa Mystic Division C area ay sasali pa rin sa Morning Star Academy doon. Siyempre, may mga taong pipiliing sumali sa mas magandang academy. Hanggat mayroon silang lakas, ang mas magagandang academies ay masayang ipaglaban sila. Tumango si Jinmo. Ang ganitong uri ng parang hagdan na pamamaraan ay maaaring garantiya na magkakaroon ng mga pinakasimpleng estudyante sa bawat oras na magre-recruit sila ng mga estudyante, maliban na lang kung may kakulangan ng mga talento sa Golden Sea area at hindi sila makapagpadala ng mga natatanging talento. Agad na naunawaan ni Terence. Madaling intindihin para itong isang sikat na universidad sa karaniwang mundo na may mga high school, middle school, at elementarya na nakakabit dito. Ang mga estudyanteng sinanay sa ganitong paraan ay natural na magkakaroon ng matibay na pakiramdam ng pagiging kabilang sa universidad na kanilang pinapasukan, at pipiliin muna ang mga paaralang may parehong sistema. Ibig bang sabihin nito ay mayroon ding Mystic Class Academy ang Morning Star Golden Class Academy sa dagat ng Mystic Class? Ang kakayahan ni Terence na makabuo ng mga hinuha mula sa isang sitwasyon ay agad na nagpaisip sa kanya ng Morning Star Academy. Hindi niya maiwasang maisip, sina Melissa at Minerva lang ang iniisip niya. Isa pa, si Muirag ay may unlaping, gininto ang uri, kaya malamang na pareho lang siya ni Chen Jiao. Oo, maganda rin ang paaralan ng Morning Star Mystic Class Academy.
Noong nakaraang taon, tumanggap sila ng ilang mahuhusay na estudyante, at 2 sa kanila ay talagang namumukod tangi. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng mga nakatataas sa aming paaralan sa FEANG kung kinakailangan bang magbukas ng FEANG Golden Class Academy sa isang Golden Class C area. Kung hindi, lahat ng magagandang panla ay kukunin nila. Tumawa at nanunukso si Jinmo. Sa katunayan, dahil ang katayuan ng FEANG College sa Mystic Division C area, medyo mas mataas ito kaysa kina Moirag at Chen Jiao, kaya hindi masyadong mahirap mag-recruit ng mga estudyante. Gayunpaman, ang mga ipinanganak sa antas ng Morning Star o Morning Pride ay natural na magkakaroon ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa dalawang akademyang ito. Walang sino man ang maaaring mainggit dito. Mabuti na lang at bihira ang ganitong mga sitwasyon, kaya't matiis na lamang ito ng mga paaralan sa Mystic Division C area. Kung gagawin din ito ng paaralan ng FEANG, susunod din ang iba pang mga paaralan sa Mystic Division C area at susugod na parang isang kayaig ng mga bubuyog, kung gayon ay wala ng paraan para harapin ito. Espesyal ang Morning Star at Morning Pride Academy. Dalawang akademya ang nabuo mula sa lugar ng Yellow Division C. Sa simula, ang dalawang akademyang ito ay wala sa lugar ng Mystic Division C. Kalaunan lamang silang naitatag, kaya medyo mahina ang kanilang pundasyon. Dahil dito, hinahayaan ng ibang mga akademya ang mga estudyante mula sa kanilang Yellow Division na direktang pumunta roon. Siyempre, dapat pagagawa ng mga may tunay na talento, at ibang usapan na kung makukuha nila ito o hindi. Vice Principal Zhang, ano ang mga pangalan ng dalawang babae sa Morning Star? Mas marami akong kakilala doon, kaya baka may kakilala ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence sa sinabi ni Jinmo, si Melissa at Minerva ang tiyak na nangunguna sa mga mahuhusay na babae sa Moirag. Pumunta ba sila sa Mystic Class noong nakaraang taon? Isipin ko nga, ang isa sa kanila ay nagngangalang Melissa, at ang isa naman ay Minerva. Pareho silang bata, pero pareho silang napakatalentado. Kilala mo ba sila? Nag-isip sandali si Jinmo at wastong sinabi ang pangalan ng dalawang babae. Sila nga iyon. Sina Melissa at Minerva. Alam ko. Sa gilid, tumalon si Natalie at itinaas ang kanyang mga kamay ng may pananibik, na parang naglalaro ng pagsagot. Ngumiti si Terence. Si Minerva ay taga North Island, kaya hindi na nakakapagtaka na kilala siya ni Natalie. Kung tungkol naman kay Melissa, malamang ay hindi pa niya ito nakikita noon, kaya hindi niya alam kung sino ang nagsabi sa kanya. Sina Jenny, Teresa, at Milky ay pawang matalik na kaibigan ni Natalie. Malamang alam niya kung sino ang sumunod kay Terence mula sa secular na mundo, at iyon ang dahilan kung bakit siya labis na natuwa nang marinig ang pangalan ni Melissa. Kilala ko sila. Mga kaibigan ko sila. Hindi na nag-abala si Terence kay Natalie at tumango na lang kay Jinmo. Tulad ng inaasahan, magkakasamang nagkukumpulan ang mga ibong may kakaibang anyo. Terence, isa kang henyo, at mayroon ka ring mga henyo sa iyong tabi. Ang mga pinakanatatanging tao noong nakaraang taon, sina Melissa, Minerva, at Remilyn, ay pawang mga kaibigan mo, kahanga-hanga talaga. Bamantong hininga si Jinmo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mapagmalaking disipulo. Bagamat medyo tamad siya sa paglilinang, hindi niya maikakaila na isa nga siyang maliit na henyo. Sayang at hindi nakadalo si Terence sa pagsusulit noong nakaraang taon. Kung nakapasok lang siya sa paaralan noong nakaraang taon, malamang ay sumunod na rin sa kanya sina Melissa, Minerva, at maging si Remilyn. Lumitaw ang ideya sa isipan ni Jinmo, at hindi na niya ito mapigilan. Si Terence ay isang napakatalinong henyo rin, at ang mas mahalaga pa ay tila mayroon siyang espesyal na katangian na kayang makaakit ng mga henyong tulad niya para palibutan siya. Dahil kay Terence, naniniwala siyang ang paaralan ng FEANG ay makakaangat sa mas mataas na antas. Tama si Master. Pakiramdam ko, si Terence Lil, bro ay parang isang napakagandang bulaklak, na naglalabas ng kaakit-akit na amoy, at pagkatapos, ang mga natatanging babae ay naaakit sa kanya na parang mga paro-paro, lumilipad sa kanyang tabi. Hahaha, isa ako sa mga paro-paro sa kanila.
Habang nagsasalita si Natalie, nagsimula siyang humajejek, ang kanyang malakang panilya na tawa ay umaagos ng tuluyan. Anong klaseng metapora ang ginagamit mo? Ang gulo talaga. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak habang nakatingin kay Natalie. Pakiramdam niya ay hindi talaga siya tinuruan ng maayos ni Truett. Tingnan mo ang kanyang literary foundation. Hay, huwag na nating pag-usapan yan. 6,335. Halos hindi mapigilan ni Jinmo ang matawa sa panunokso ng kanyang disipulo. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang mabuti, talagang may katuturan ito. Bagamat hindi masyadong angkop ang metapora, tama naman ang kahulugan. Sa pagkakaalam niya, karamihan sa mga taong kilala ni Terence ay mga mahuhusay na babae. Kung tungkol naman sa mga lalaki, hindi pa niya sila naririnig noon. Kung alam lang ni Terence ang iniisip ni Jinmo, siguradong isasama niya si Gusha. Isa itong halimaw sa dagat, pero ang talento ng lalaking ito ay hindi mas malala kaysa kay Terence. Bukod kay Gusha, dapat sana ay nagsama rin siya ng ilan sa kanyang mga disenteng tauhan. Mali ba ako? Bakit pakiramdam ko ay angkop na angkop ang aking paglalarawan? Inosenteng kumurap si Natalie, na parang sinasabing mali si Terence na hindi niya ito inamin. Agad na umatras si Terence. Sige, basta't masaya ka. Sige, Panginoon, narinig mo na ba si Nika? Pumunta ba siya sa Mystic Division C area? Tungkol sa mga babaeng nakapaligid kay Terence, natural lang na maisip ni Natalie ang kanyang matalik na kaibigan, si Nika. Iniisip niya na makikita niya ang kanyang matagal nang nawawalang kaibigan sa pagkakataong ito, ngunit nang marinig niya na ang ibang mga babae ay pumunta na sa Mystic Division C, bigla niyang naramdaman na baka hindi na niya makita si Nika sa pagkakataong ito. Ganito rin ang naisip ni Terence. Pumunta si Remilyn sa dagat ng mga mahiwagang uri, kaya malamang pumunta rin si Nika. Tutal, ang munting prinsesa ng West Island ay lubos na may talento at hindi siya nakahihigit sa iba. Kilala ko si Nika, siya ang munting prinsesa ng West Island. Pumunta siya sa Mystic Division noong nakaraang taon, at napakatalino niya. Kaibigan ba siya ni Terence? Naalala ni Jinmo ang babae nang marinig niyang binanggit ng kanyang disipulo si Nika. Tumingin siya kay Terence nang may bahagyang ngiti. Base sa ekspresyon ng mukha niya, halatang, kaibigan, niya si Nika, tulad ng ibang mga babae. Guro, nagkakamali ka. Hindi kaibigan ni Terence Jr. si Nika, siya ang fiancé niya. Si Terence ang fuma ng kanlurang bahagi ng isla. Natatawang sabi ni Natalie habang tinutokso si Terence. Ipinagmamalaki niya ang sarili niya dahil nagsikap siya ng husto noon. Gulat na tumingin si Jinmo kay Terence at pagkatapos ay kay Natalie. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito, at talagang nabuksan ang mata niya para sa maalay na ugali ni Terence. Kasabay nito, nabuksan din ang mata niya para sa kabutihang loob ng sarili niyang disipulo. Ang mga kabataan ngayon ay talagang kahanga-hanga. Kahit ang isang bulag ay masasabing may gusto si Natalie kay Terence, at natural lang na alam din iyon ni Jinmo. Gayunpaman, walang batas sa kasal sa Sky-class Island, at normal lang ang polygamia, basta't sapat ang iyong lakas, wala itong problema. Isa pa, natural lang sa mga malalakas na makaakit ng atensyon ng magagandang babae, at hindi naman kakaiba para sa isang super henyo tulad ni Terence na magkaroon ng ilang babaeng kaibigan. Sayang. Kung nakapasok lang sana si Terence sa Feiyang School noong nakaraang taon, maaakit sana nila ang lahat ng mga henyong babaeng iyon. Sayang. Hindi napigilan ni Jinmo ang mapabuntong hininga. Hindi niya alam kung magkakaroon ng ganito karaming henyong babae ngayong taon, pero kung mayroon man, umaasa siyang kamag-anak sila ni Terence. Nakahinga ng maluwag si Terence nang marinig na napunta rin si Nika sa Mystic Division. Hindi niya lang alam kung kasama niya si Remilyn. Hindi binanggit ni Jinmo si Nika nang banggitin niya si Remilyn, kaya parang hindi sila magkaklase. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Terence tungkol kay Nika. Dahil sa kanyang personalidad, hindi siya makakasakit ng damdamin ng sinuman kahit saan siya magpunta, maliban na lang kung susundan siya nina Joshua at ng iba pang mga hanggal. Isa pa, dahil nandyan sina Robert at Jillian, malamang na hindi naman mawawala ng gana si Nika.
Dahil alam niyang maayos naman ang kalagayan ng mga taong ito sa lugar ng Golden Sea, at karamihan sa mga taong pinapahalagahan ni Terence ay napunta na sa mistiko na lugar ng dagat, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos niyang pumunta sa mistiko na lugar ng dagat, makikita na niya ang lahat, at inaabangan niya ito. Maganda ang mood ni Terence, kaya mas marami siyang sinabi. Nagkwentuhan at nagtawanan ang grupo habang naglalakbay, at hindi naman talaga sila nalulungkot. Pakiramdam ni Jinmo ay mas bata siya kasama ang dalawang nakababata. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating sila sa Golden Class Women's Academy, at mayroon ng mga taong naabisuhan na pumunta at salubungin sila. Marangal ang katayuan ni Jinmo, at natural lang, ang mga taong pumunta ay ang mga nakatataas sa paaralan. Gayunpaman, wala sa kanila ang bise din na si Vanessa, at ayaw ni Terence na dagdagan pa ang gulo matapos makitang wala siyang kakilala. Wala ring pasensya si Natalie na batiin siya nang makita ang kawalan ng interes ni Terence, hinailan niya ito at palihim na umalis, naglibot sa panlabas na patio ng School for Girls, tinawag itong spot checking. Ano ba ang nagustuhan mo? Hinihintay mo bang milim ang buwan at umihip ang hangin? Naglibot pa siya para tingnan ang lugar, napaka-propesyonal niya. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak habang nakatingin sa bagong babaeng pos ang magnanakaw, si Natalie. Hindi niya alam ang sasabihin. Sino ba ang nagsabing kailangan mong magustuhan ang mga gamit nila para makapunta rito? Hindi ba't dito ginaganap ang pagtatasa? Dapat muna nating maging pamilyar sa lupain, hindi ba? Hindi ba dapat ay tinitingnan mo ng mabuti ang lugar? Tumingin si Natalie kay Terence na may ekspresyong, mas tanga ka pa sa isang curly bear, bago humagalpak sa tawa. Senior Sister Natalie, ikaw ang disipulo ni Vice Principal Zhang, kaya hindi mo kailangan ng lugar para pumunta sa East Continent para makalahok sa pagsusulit ng mga pangunahing akademya. Maaari kang direktang pumunta. Nag-aalala ka ba na hindi ako makakakuha ng pwesto? Itinuro ni Terence ang sarili niyang ilong, hindi makapaniwala na napakaliit ng tiwala sa kanya ni Natalie. Tama ka, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng puwang. Bakit hindi nakikipagtulungan ang iyong nakababatang kapatid? Kung sinabi ng nakatatandang kapatid na I-Scout ang lugar, bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Kahit si Natalie ay natawa rin, ngunit ayaw niyang paalisin si Terence. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Kahit kalagkarin mo pa ako palabas para magnakaw ng mga bagay sa kalagitnaan ng gabi, aaminin ko. Ngumiti si Terence at kinunot ang kanyang mga labi, itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Sinimulan niyang subaybayan ang lugar kasama si Natalie. Sige, pag-alagala lang sila ng walang patutunguhan, at ang mga disipulo ng outer house ay mabait na lalapit at ipapakita sa dalawa na tila nawawala. Nabalitaan kong ang pagtatasa para pumunta sa Mystic Division Sea area ay sa makalawa. Medyo maayos ang ating paglalakbay dito, at 2 araw itong mas maaga. Hindi ko alam kung dumating na ang mga kalahok. Bakit hindi muna tayo pumunta at managtik sa kalaban? Medyo naiinip si Natalie, kaya't umirap siya at nakaisip ng isa pang ideya. Ano pa bang dapat pag-usapan? Sa totoo lang, kahit isipin mo pa, alam mo naman na ang mga taong lalahok sa pagtatasa ngayon ay hindi magiging masyadong makapangyarihan. Sa anumang kaso, hindi sila kasing lakas ko. Ngumiti si Terence, hindi man lang interesado sa mungkahi niya. Bakit sa tingin mo ay hindi makapangyarihan ang mga tao ngayon? At hindi sila kasing husay mo? Ikiniling ni Natalie ang kanyang ulo habang nakatingin kay Terence, pumapalakpak nang maisip niya ang katotohanan, nako, naiintindihan ko. Akala mo ba ang mga taong malalakas ay pumunta sa Mystic Division noong nakaraang taon, kaya ang mga kalahok ngayong taon ay pawang mga taong hindi kwalipikado noong nakaraang taon? May katuturan ang sinabi niya. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka mukhang ganoon ka-arrogant. 6,336. Sa totoo lang, napaka-arrogant kong tao. Tumawa ng malakas si Terence. Sa kanyang paningin, kahit sino sa ilalim ng Mountain Split Stage ay hindi nagbabanta sa kanya. Pagkatapos magsanay sa Secret Realm, ang kanyang katawan ay naging napakalakas.
Kahit hindi siya kumilos, magiging napakahirap para sa mga estudyanteng nasa profound stage na saktan siya. Gayunpaman, hindi minamaliit ni Terence ang iba dahil lamang dito. Ang ibig niyang sabihin ay gaya ng sinabi ni Natalie, ang mga hindi nakarating noong nakaraang taon ay makakakuha lamang ng limitadong promosyon ngayong taon, at malabong may lumitaw na malalakas na tao. Maging sina Melissa at Minerva ay napunta na sa Mystic Division C, kaya malamang ay wala nang makikitang pamilyar na mukha si Terence sa pagkakataong ito. Nakalimutan niyang tanungin si Jinmo kung narinig na ba nito ang tungkol kay Robert noon. Dahil sa talento niya, hindi siya dapat maging mas malala kaysa kina Melissa at sa iba pa. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, dapat ay nasa Mystic Division C na siya. Habang nag-uusap at nagtatawanan sila, biglang nanginig ang katawan ni Terence, at ang Jade Space ay nagpadala ng isang malakas na babala. Sapat na ito para patayin siya. May mga kaaway. Sa isang iglap, nakapagdesisyon na si Terence at instinktong ginamit ang kanyang lightning escape technique. Sa pamamagitan ng isang kidlat, inilabas niya si Natalie mula sa lugar at muling lumitaw ilang daang talampakan ang layo. Isang maliit na butas na kasangkapal ng 2 daliri ang lumitaw sa kanyang kinatatayuan. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pandama, natuklasan niya na ang butas na ito ay halos 30 metro ang lalim, na nagpapakita ng kapangyarihan nito. Ang butas ay nilikha ng isang palaso na gawa sa purong enerhiya, at mabilis itong naglalaho. Kung medyo nahuli ang pandama ni Terence, wala sana siyang makikita. Napakalakas na palaso na naipon mula sa chi. Sa lakas ng pisikal kong katawan, kung tatamaan ko ito ng diretso, malubha akong masasaktan o mamamatay. Kung tatama ito sa isang mahalagang bahagi, may 70 hanggang 80% na posibilidad na hindi ko ito matiis. Nanginig ang puso ni Terence habang ipinulupot niya ang braso sa baywang ni Natalie at muling binago ang kanilang posisyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang teknik ng paggalaw ng kidlat. Sa halip, ginamit niya ang 3 pagpapakita ng dragon na nasa ulap, na nag-iwan ng isang ilusyonaryong imahe upang lituhin ang kalaban. Kasabay nito, inilatag niya ang kanyang banal na pandama upang maghanap ng mga bakas ng kalaban sa direksyon ng palaso. Tiwala si Terence na makakayanan niyang mahawakan ang posisyon ng lalaki basta't matamaan niya ang pangalawang palaso. Kung pag-uusapan ng bilis, si Terence ay walang talo sa ilalim ng kaharian ng pagdurog ng dagat. Kung ibabatay sa lakas ng palaso, dapat ay nasa kaharian pa rin ng pagbuo ng lupa ang lalaki. Bagamat ang mga pana at palaso ay mga sandatang pangmalayo, naniniwala si Terence na ang saklaw ng kalaban ay hindi lalampas sa saklaw ng kanyang espiritu. Hanggat nabubunyag ng kalaban ang kanyang kinaroroonan, hindi siya makakatakas mula kay Terence. Gayunpaman, nagkamali si Terence sa pagkalkula sa pagkakataong ito. Hindi na nagpaputok ang kalaban ng pangalawang palaso matapos hindi tamaan ang una niyang palaso. Nawala na siya ng walang bakas. Nabigo ang plano ni Terence. Kahit mabilis ang kanyang paghahanap sa espiritual na pandama, wala pa rin siyang makitang bakas ng kabilang panig. Mula rito, makikita kung gaano kalakas ang lalaking ito na palihim na umatake. Matapos hindi niya matamaan ang kanyang atake, nakatakas siya ng libu-libong milya ang layo. Isa siyang tunay na matataas na uri ng mamamatay tao. Terence, anong nangyayari? Bahagyang namutla ang magandang mukha ni Natalie. Bagamat hindi niya napansin na may biglang sumugod sa kanya, malinaw pa rin niyang nararamdaman ang lakas ng palaso na biglang sumabog ng malapit na ito sa target, kahit ilang daang talampakan ang layo. Napakasamang kasanayan sa pagpana. Tahimik at hindi ito mapansin, sumasabog lamang kapag magtatagpo na sila. Kung wala si Terence ng Jade Space para alertuhan siya, hindi siya makakareact hanggat hindi niya ito napapansin. May nagtatangkang pumatay sa akin. Pero, nakatakas na siya. Yumuko si Terence at ngumiti kay Natalie, pahiwatig na ayos lang ito. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa assassin na ito. Kada rating lang niya sa Proud of Dawn Academy at may dumating na para patayin siya. Tila hindi man lang siya makahinga kahit sandali. Hindi matukoy ni Terence kung sino ang utak, ngunit ang mamamatay tao na ito ay nagpaalala sa kanya ng nakatagong sekta ng kamatayan sa kontinente ng Silangang.
Maaari kayang ang kanilang mga tao na naman. Nang paalis na siya sa pinakahilagang isla, hinabol si Terence ng dalawang mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect. Sila ay nasa ranggong lupa lamang, ngunit muntik na nilang kunin ang buhay niya at ni Gusha. Madali lang iyon, ngunit tanging si Terence lamang ang nakakaalam kung gaano ito kadelikado. Maaari kayang ang mamamatay tao sa pagkakataong ito ay kasunod ng nakaraang paghabol. O baka naman hinahabol sila ng mga espiritong halimaw mula sa Timog Kontinente, tulad ng gininto ang dragon o iba pang mga mamamatay tao. Umiling si Terence. Imposibleng makakuha ng anumang kapaki-pakinabang mula sa isang basta-basta na palaso. Kailangan niyang maging mas maingat sa hinaharap. Wala siyang pakialam sa sarili niya, basta't hindi niya idamay si Natalie dito. Tara na. Masyadong malapit ang lugar na ito sa gilid ng panlabas na patio. Madaling magtagumpay ang atake ng kalaban. Hindi magiging ganoon kadaling makapasok pagkatapos ng isang tiyak na distansya. Binitiwan ni Terence ang kamay ni Natalie sa kanyang baywang at marahang tinapik ang kanyang balikat, habang naglalakad papasok ng nakataas ang kanyang bantay. Papabayaan na lang natin siya. Hindi ba dapat habulin natin ang kupol na yan at kaladkarin palabas? Nagulat lang si Natalie ng ilang sandali, at pagkatapos ay bumalik siya sa normal. Bihira lang magkaroon ng ganito ka-excited na bagay, paano niya ito bibitawan? Hindi ko mahanap ang lokasyon niya, paano ko siya mahahanap? Tiningnan ni Terence ang ekspresyon sa mukha ni Natalie, at medyo nakaramdam ng depresyon. Pinapatay siya. Binibining bata, napakalaki talaga ng loob mo. Tara na at hanapin natin yan. Baka nagtatago lang siya sa labas at mahahanap din natin siya agad. Huminto si Natalie sa paglalakad at hinaila palayo si Terence. Kung mag-isa lang si Terence, hahabulin niya, pero dahil sa Natalie, hindi talaga siya maglalakas loob. Ang bilis at lakas ng palaso, pati na rin ang kakayahang magtago, ang dahilan kung bakit siya lubhang maingat. Kung ang palaso ay nakatutok sa kanya, maaari niyang alertuhan ng maaga ang Jade Space. Kung ang target ay si Natalie, hindi sigurado si Terence kung may iligtas niya ito. Masalimuot ang lupain sa labas, at angkop para sa isang eksperto na may pana na maglunsad ng palihim na pag-atake. Kung lalabas tayo lang ang magiging target nila sa pangangaso. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito bibitawan. Hindi nagtagumpay ang lalaking ito ngayon, pero siguradong babalik siya sa susunod. Hintayin mo lang at tingnan mo, siguradong mahuhuli ko siya sa susunod. Sinabi ni Terence ang totoo at tinapik pa ang dibdib niya bilang garantiya. Noon lang sumuko si Natalie sa ideya na lumabas para maghanap ng mga mamamatay tao. Walang ibang tao maliban sa kanilang dalawa nang mangyari iyon, at walang plano si Terence na ibunyag ito sa publiko. Walang sino man sa academy na kasing husay ng assassin, at lalo lamang itong magpapalala sa takot. Kahit gaano pa karaming gwardya ang mayroon, hindi nila mapipigilan ang isang assassin na ganito ang antas sa paglusot, kaya kinailangan ni Terence na umasa sa kanyang sarili. Maayos naman ang lakas ni Jinmo, pero medyo kulang pa rin siya pagdating sa pagharap sa mga assassin na gumagamit ng mga palihim na pag-atake bilang kanilang pangunahing pamamaraan. Ayaw man sabihin ni Terence sa kanya, kaya sinabihan niya si Natalie na huwag itong palampasin. 6,337. Ito ba ang sikreto nating dalawa? Sige. Hindi ko sasabihin sa Panginoon ko, pero hindi mo ako pwedeng iwanang mag-isa sa paghahanap ng mamamatay tao na yon. Tumango si Natalie ng seryoso, pero nakatitig pa rin siya kay Terence at binalaan ito. Sige, hindi ko naman talaga hahanapin ang mamamatay tao na yan ng mag-isa. Ngumiti si Terence, pero hindi niya isusugal ang buhay niya. Ngayon lang, nagpadala na si Terence ng 8 sa kanyang maliliit na spirit beast para maghanap sa malawak na lugar sa labas. Nag-iwan siya ng isa hindi para protektahan ang sarili, kundi para bantayan ang paligid, kung sakaling may mangyari at makaapekto sa Natalie. Isang napakagandang ideya ang gumamit ng isang spirit beast mula sa isang dalubhasa sa stealth upang makahanap ng isang assassin na mahusay din sa stealth. Naniniwala si Terence na ang mga maliliit na ito ay magdadala sa kanya ng sorpresa.
Hanggat nasa loob sila ng isang tiyak na saklaw, ang banal na sentido ng palakasadantian ni Terence ay maaaring makipag-ugnayan sa maliliit na ito. Kapag nahanap na niya ang kanilang kinaroroonan, maaaring sumugod si Terence at harapin sila kaagad. Habang pabalik kasama si Natalie, isang babaeng estudyante mula sa academy ang lumapit kina Terence at Natalie upang ipaalam na si Jinmo ay may pinag-uusapan kasama ang mga nakatataas sa academy at iba pang miyembro ng Mystic Division, at pinabalik sila sa kani-kanilang mga silid upang magpahinga. Kontento na si Terence sa katotohanang nasa iisang courtyard lang ang kwarto nila, kahit papaano ay naaalagaan niya si Natalie tuwing may sitwasyon. Junior sister, maaari ko bang itanong kung ang ibang mga estudyanteng kumukuha ng pagsusulit sa Yellow Sea area ay nakatira rin dito? Napaisip si Terence at nagpas siyang tanungin ang babaeng disipulo na nangunguna sa daan. Kung napakaraming taong nakatira dito, mas madali para sa mamamatay tao na palihim na pumasok. Hindi lang niya masasaktan ang mga inosenteng tao, kundi magiging mas pasibo rin ang depensa ni Terence. Hindi naman ganoon. Ang outer court ay tumatanggap lamang ng mga senior na nagmula sa Mystic Division C. Maaari ka lamang manatili rito dahil kasama mo si Vice Principal Zhang. Para naman sa iba pang mga taong pumunta para sa pagsusulit, maliban na lang kung sila ay mga estudyante ng ating academy, makakahanap sila ng matutuluyan malapit at pupunta rito para sa pagsusulit kapag oras na. Ngumiti ang babaeng disipulo at matiyagang sinagot ang tanong ni Terence. Maraming salamat, junior sister. Naiintindihan ko na ngayon. Tumango si Terence bilang pasasalamat ng may ngiti, at yumuko ang babaeng disipulo at umalis matapos makitang wala ng ibang tanong si Terence. Walang ibang nakatira sa paligid, at mas panatag si Terence. Kayang-kaya ng kanyang espiritu na masakop ang buong lugar, at kung may mapansin siyang papalapit, agad siyang makakareact. Siyempre, para masigurong walang magiging aberya, nagtayo si Terence ng bagong porma sayon sa bakuran, lalo na sa kwarto ni Natalie. Mayroong ba't ibang uri ng depensibong porma sayon na nakapatong-patong, sinisigurong walang makakabasag nito sa maikling panahon. Mabuti na lang at walang balak ang mamamatay tao na palihim na pumasok sa Golden Class Women's Academy. Mapayapang lumipas ang nakalipas na 2 araw, at marami sa mga kandidato ang nagtipon na sa pasukan ng outer court, naghihintay na magsimula ang pagtatasa. Sa lahat, salamat sa pagsali sa pagsusulit sa Mystic Sea area. Isang karangalan para sa akin na makita ang napakaraming batang talento rito, kayong lahat ang kinabukasan ng Sky Class Island, kaya huwag kayong panghinaan ng loob kahit hindi kayo makapunta sa Mystic Sea area. Magagamit ninyo ang lahat ng inyong lakas sa hinaharap at makakatulong sa pag-unlad ng Sky Class Island. Bilang kinatawan ng Mystic Division, natural lang na kinailangan munang magsalita ni Jinmo. Bagamat puro mga karaniwang salita lamang ang ginagamit, marami pa ring mga taong handang makinig. Sa ilalim ng pansamantalang mataas na plataporma na itinayo sa panlabas na patio, ang mga lumahok sa pagtatasa ay tahimik na nakikinig, walang nikititing na ingay na ginagawa. Ibinaba ni Terence ang kanyang mga mata at mukhang nakikinig kay Jinmo, ngunit ang kanyang espiritu ay naghahanap na ng mga kaina-hinalang tao. Ang mamamatay tao ay tiyak na isang dalubhasa, at ang tiyempo na pipiliin niya para umatake ay magiging napakatumpak. Halimbawa, ito ay isang magandang pagkakataon. Kung aatake siya ngayon, hindi lang niya mapatay si Terence, kundi makakalikha rin siya ng kaguluhan at mapapadali ang pagtakas nito. Kaya naisip ni Terence na malaki ang posibilidad na umatake ang lalaking ito. Sa kasamaang palad, walang nakitang mali si Terence sa saklaw ng kanyang pandama sa espiritu. Marahil ay naramdaman ng kalaban na hindi pa tamang panahon. Ang 8 maliliit na spirit beast na nagkalat ay wala pang natuklasan pagkatapos ng mahabang panahon. Talagang mahusay na naitago ng lalaking iyon ang kanyang sarili. Kung hindi dahil sa mga butas ng palaso sa lupa, magmumukha talaga itong hindi kailanman lumitaw. Wala siyang nakitang mga mamamatay tao, ngunit nakakita siya ng ilang mga taong kilala niya, tulad ni Robert. Inakala ni Terence na napunta na siya sa Mystic Division C, ngunit nasa Golden Division pa rin siya. Nang makita si Jillian sa tabi niya, nahulaan ni Terence kung ano ang iniisip ni Robert.
Malamang na inakala niyang hindi sapat ang kanyang lakas para bumalik sa Mystic Division C para mag-higanti, kaya nanatili siya rito para mag-ipon ng lakas. Bukod sa dalawang ito, nakita rin ni Terence sina Rowell at Lillian, pareho silang nasa yugto ng Profound. Tila nagkaroon sila ng isang uri ng mahimalang engkwentro, o kung hindi ay hindi magiging ganito kabilis ang kanilang cultivation speed. Matapos ang napakaraming araw na puno ng bangungot, nagawa pa rin ni Lillian na makasama ang taong mahal niya, ibang-iba ang aura niya. Hindi alam ni Terence kung alam ni na Rowell ang pinagdaanan ni Lillian, ngunit hindi nito napigilan siyang hilingin ang kanilang kabutihan. Itinuring silang lahat na mga kaibigan ni Terence, ngunit mayroon ding ilan na hindi. Halimbawa, sina Joshua, Baste, Judy Yates, at iba pa. Hindi lamang sila hindi kaibigan ni Terence, kundi hindi rin niya sila kasando. Gayunpaman, dahil sa lakas at pananaw ni Terence, hindi niya man lang sila itinuring na mga kaaway. Hindi ito ang taon ng recruitment para sa Mystic Sea Region, kaya 100 tao lamang ang maaaring makapasok sa Mystic Sea Region para kumuha ng pagsusulit. Sa 100 taong ito, pagkatapos ng pagsusulit, 60 estudyante ang tatanggapin. Kung may magagandang resulta, maaaring may posibilidad na magkaroon ng exception, ngunit sa ganitong mga pagkakataon, tiyak na hindi hihigit sa 3 ang maaaring makapasok. Hindi ibig sabihin na makakapag-stay ka dahil lang sa pumunta ka sa Mystic Classy area. Kung mayroon mang hindi kumpiyansa, maaari ka nang umalis. Walang pagmamadali na sabi ni Jinmo mula sa mataas na plataporma. Nang marinig nila ang admission ratio, walang nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Malinaw na matagal na nilang alam ito. Ito ang unang beses na narinig ni Terence ang tungkol dito, ngunit hindi siya nag-alala. Ano man ang mangyari, isa siya sa 60 tao. Walang duda tungkol dito. Sasabihin ko na sa huling pagkakataon, may karapatan kang kumuha ng pagsusulit kung naabot mo na ang maagang yugto ng mastiko na kaharian ng pag-akyat, ngunit kapag naabot mo na ang kalagitnaan ng mastiko na kaharian ng pag-akyat saka ka magkakaroon ng kapital upang maitatag ang iyong sarili sa mga akademya ng mastiko na rehiyon ng dagat. Kung wala kang tiwala sa sarili mong lakas, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong sayangin ang iyong oras. Sino ang nakakaalam, baka magkaroon siya ng sapat na lakas sa susunod na taon. Sa halip na sabihin na sinusubukan silang hikayatin ni Jinmo, mas makabubuting sabihin na sinusubukan niya silang hikayatin sa pamamagitan ng kanyang paghamak. 6,338. Kahit mahina man sila o hindi, walang atres sa oras na ito. Kung lahat ay ganoon kaina, sino ang nagsabing wala silang pagkakataon? Kung atres ang lahat sa pagsusulit at siya na lang ang natitirang mananalo, hindi ba't maganda iyon? Sige. Dahil walang tanong, opisyal nang magsisimula ang pagsusulit. Mayroong kabuoang 263 estudyante na dumalo para magparehistro ngayon. 163 tao lamang ang matatanggal. Tere na, lahat. Matapos maghanap ng impormasyon si Jinmo, nakangiti niyang inanunsyo ang pagsisimula ng pagtatasa. Kailangang bumunot ang lahat ng numero ng plaka ng random, at si Terence naman ang bumunot ng numerong 106 na nasa gitna. Matapos ay anunsyo ni Jinmo ang pagsisimula ng pagsusulit, 3 tao sa entablado ang nagtaas ng kanilang mga plaka. Ang unang plaka ay may mga numero mula 1 hanggang 100, ang pangalawang plaka ay may mga numero mula 100 at 1 hanggang 200, at ang ikatlong plaka ay may mga numero mula 200 at 1 pa hanggang 263. Malinaw na ginamit ang mga ito upang tumugma sa mga plaka ng numero na nasa kanilang mga kamay. Ang unang round ng pagtatasa ay isasagawa ng sabay-sabay sa 3 grupo. Ang una at pangalawang grupo ay may kabuoang 100 katao, kaya 60 katao ang maaaring pumasa bawat isa. Ang ikatlong grupo ay kulang sa bilang ng mga tao, kaya 40 katao lamang ang maaaring pumasa. Isang kabuoang 160 katao ang maaaring sumali sa ikalawang round ng pagtatasa. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumayo upang ipaliwanag ang mga patakaran. Base sa kanyang hitsura, dapat ay isa siya sa mga miyembro ng recruitment team. 103 tao ang natanggal sa unang round, na halos kalahati ng elimination rate. Napakabilis din ang bilis na ito.
Ang tanging bagay lang ay hindi nila alam kung anong event ang sasalihan ng unang round. Lahat, pakitingnan po ang lugar kung saan matatagpuan ang plaka ng inyong mga numero. May nakalagay na mission prompt dito. Ang limitasyon sa oras ay 6 na oras. Ang paglampas sa limitasyon ay nangangahulugan ng pagkatalo. Hindi mahalaga kung hindi ninyo maabot ang pinakamataas na passing quota. Sa madaling salita, mahigit kalahati ng mga tao ang matatanggal sa unang round. Posible na wala pang 100 tao ang matitira. Pakibigyang pansin po ang oras. Casual na itinuro ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang 3 karatula, at isang makabuluhang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Naningkit ang mga mata ni Terence, ang huling pangungusap ay malinaw na isang patibong. Ito ay para hikayatin ang mga estudyante na maglaban-laban, nang sa gayon ay maalis nila ang kanilang mga potensyal na kalaban sa unang round. Kung ito ay isang mapayapang pangyayari, magkakaroon ng 160 katao sa ikalawang round pagkatapos ng una, at mahirap sabihin kung sino ang makakapasok sa top 100. Tanging ang mga taong tulad ni Terence ang may buong kumpiyansa, ang mga nag-iisip na hindi sila sapat ang lakas ay malamang na magkakaroon ng ilang kakaibang ideya sa unang round. Kung ang una at pangalawang grupo ay mayroon lamang humigit kumulang 30 tao na nakapasa sa unang round, at ang ikatlong grupo ay hindi napuno, mawawala ng kahulugan ang ikalawang round ng pagtatasa. Ito na kaya ang tunay na kahulugan ng unang round ng pagtatasa. Nag-isip si Terence habang itinataas ang kanyang ulo para tingnan ang 3 tag. Sa ilalim ng malaking bilang, maraming maliliit na salita at isang pininturahang mapa. Ang pangalawang grupo na kinabibilangan niya ay nakatuklas ng 3 patak ng Spirit Spring Dew Essence mula sa isang lugar na tinatawag na Spirit Stream Valley. Ang ganitong uri ng Spirit Spring Dew Essence ay may malakas na puwersang espiritual ng tubig at napakahusay para sa pagpino ng mga gamot na pampagaling. Kahit na hindi ito pinino para maging mga gamot na pampagaling, maaari itong magkaroon ng tiyak na epekto sa paggaling kung direktang iniinom. Bagamat hindi ito gaanong mahalaga, hindi ito madaling mahanap. Ang esensya ng Spirit Spring Dew ay isang espesyal na produkto ng lambak ng Spirit Stream, at namumuo lamang ito bilang mga patak sa Spirit Stream. Karaniwan itong matatagpuan sa mga bitek ng mga bato sa batis, at ito ay isinama sa tubig ng Spirit Stream. Hindi ito matutuklasan ng mga taong may mahinang paningin. Kung peaceful mode ito, sa teorya, ang pangalawang grupo ay mangangailangan ng 180 patak ng Spirit Spring Dew Essence, ngunit ang mga taong natanggal ay makakakuha ng kaunti, kaya ang bilang na ito ay magiging mas marami pa. Kahit gaano pa kamura ang Dew Essence, imposibleng makahanap ng higit sa 200 patak ng sabay-sabay, at sa loob lamang ng 6 na oras. Nahulaan na ni Terence na hindi magiging mapayapa ang pagsubok. Ang nilalaman ng pagtatasa ng una at ikatlong grupo ay katulad ng sa kanya. Lahat sila ay pupunta sa isang lugar upang maghanap ng isang tiyak na dami ng mga espesyal na produkto. Hindi na kailangang magtanong para malaman na ang mga ito ay hindi mga bagay na madaling mahanap upang makumplito ang gawain. Ang pag-agaw ay maaaring ang pinakamabilis na paraan upang makapasa sa pagtatasa. Sige, pagkatapos niyong basahin ang misyon, maaari na kayong umalis. Kung mas marami ang tao kaysa sa bilang ng mga taong nakapasa, bibilangin natin ang mga unang darating. Magsisimula na ang pagtatasa. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa entablado ay may hindi maintindihang ngiti sa kanyang mukha habang binubuklat ang isang orasan. Eksaktong 6 na oras na mula nang lumabas ang buhangin sa loob. Nang marinig ito, karamihan sa mga taong lumahok sa pagtatasa ay nagtakbuhan. Ngayon na ang oras para makipagkarera sa oras. Kung medyo nahuli sila at nagkataong lampas sa bilang ng mga nakapasa, hindi ba't sayang naman iyon? Ang masasabi lang ni Terence ay masyado silang nag-iisip. Kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano, hindi sana mapupuno ang mga kalahok pagkatapos ng unang round. Kung tungkol naman sa kung ilan ang mawawala, mahirap sabihin. Boss, nandito ka rin ba para sa assessment? Nakita kita ngayon lang, kaya hindi ako nakapunta para bumati. Hahanapin na sana ni Terence si Robert nang dumating siya kasama si Jillian. Robert, Jillian, bakit ngayong taon na lang pumunta para sa assessment?
Ngumiti si Terence at tinapik ang balikat ni Robert nang makita sila. Boss, pasensya na talaga. Noong nakaraang taon, hindi kami nakapunta sa Mystic Division dahil sa ilang personal na dahilan. Hindi ko maipagpatuloy ang misyong ibinigay mo sa akin. Yumuko si Robert nang may pagkakasala. Nangako siya kay Terence na paprotektahan niya si Nika. Pumunta si Nika sa lugar ng Mystic Class C, ngunit hindi niya ito sinundan. Tunay ngang sinira niya ang kanyang pangako. Boss, hindi mo masisisi si Robert. Nanatili siya dahil sa akin. Noong nakaraang taon, nagkaroon ako ng ilang problema sa aking cultivation at hindi ako makagalaw dahil sa paglihis ng chi. Hindi pumunta si Robert sa Mystic Sea area kasama si Nika para alagaan ako. Mas maayos na ang pakiramdam ko ngayong taon, kaya napagpasyahan kong hanapin si Nika ng magkasama. Sinundan ni Jillian si Robert at tinawag si Terence na, boss. Gayunpaman, sila ni Nika ay nagkaroon ng magandang relasyon matapos ang maraming oras na magkasama. Ayos lang. Nandito si Nika dahil sa banta ni na Joshua at ng iba pa. Walang tatarget sa kanya kung pupunta siya sa Mystic Division C area. Tutal, napakabait niya at hindi pa naman siya nagkakaroon ng kaaway kahit kanino. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo, pang-aalo ni Terence sa kanila, hindi man lang sila sinisisi. Alam na alam ni Terence kung gaano kahalaga si Jillian kay Robert. Masyadong mabigat para sa kanya na iwan si Jillian at pumunta sa Mistiko at Dibisyong Dagat. Kung nasa panganib si Nika, maaring sundan pa rin siya ni Robert upang tuparin ang kanyang pangako. Gayunpaman, kung wala sa panganib si Nika, siya muna ang bahala kay Jillian. Boss, nag-alala ako noong una, pero sumama sa kanya si Vice Principal Moiragmo sa Mystic Division C. Kapag kasama niya ako, sa tingin ko walang magiging problema. Kahit kalahating taon lang makakatagal si Vice Principal Chen, napag-usapan na nila ito ni Vice Principal Vanessa ng Morning Pride School at napagdesisyonan nilang magpalit ng pwesto pagkatapos ng kalahating taon. Sa kasong ito, hindi na mahalaga kung pumunta tayo pagkalipas ng isang taon. Hindi pa rin mapakali si Robert at ipinaliwanag kay Terence na protektado si Nika. 6,339. Biglang naunawaan ni Terence kung bakit hindi niya nakita si Vanessa. Pumunta siya sa Mistiko na dagat ng dibisyon upang samahan sina Nika at Remeline. Ang dalawang Panginoong ito ay talagang walang masabi sa kanilang mga disipulo. Hindi madali para sa kanila na gawin ito. Dahil inaalagaan sila ng dalawang senior, magiging maayos din sina Nika at Remeline. Hindi nyo na kailangang mag-alala. Sa pagkakataong ito, dapat maayos niyong maipasa ang pagsusulit. Siya nga pala, saang grupo kayo kabilang? Hiningi ni Terence ang numero ng kanilang telepono para malaman kung kasama niya sila. Ako ang no. 72 sa Group 1. Si Jillian ay no. 213 sa Group 3. Kumusta ka naman, boss? Kumalma si Robert matapos makitang hindi siya masisisi ni Terence. Ibinuko nila ni Jillian ang kanilang mga palad at ipinakita ang kanilang mga numero. Kabilang ako sa grupo 2. Nakakalungkot talaga na tayong tatlo ay nasa tatlong magkakaibang grupo. Umiling si Terence habang nakangiti. Ganito ang nangyari noong random draw, pero maganda naman. Sa ganitong paraan, mapipigilan niya ang ilang maliliit na grupo na magagawan sa kanya. Si Robert ay nasa maagang yugto na ng misteryosong Ascension Realm, at ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang late-stage Mysteriful Ascension Realm Cultivator. Hindi rin mabagal ang kanyang pag-unlad nitong mga nakaraang araw. Nasa tugatog na siya ng mid-stage Mysteriful Ascension Realm, at malamang ay kayang makipaglaban sa isang ordinaryong early-stage Mountain Opening Realm Cultivator. Hindi nag-aalala si Terence na malalagay siya sa alanganin. Sapat na ang galing nito para hindi na siya magdulot ng gulo sa iba. Para naman kay Jillian, medyo humina ang kanyang lakas. Marahil dahil sa impluensya ng kanyang paglihis sa chi noong nakaraang taon, nasa tugatog pa lamang siya ng maagang yugto ng mystical na pag-akyat. Bukod pa rito, kaka-rating pa lang niya sa tugatog ng maagang yugto ng mystical na pag-akyat, at hindi pa tumatag ang kanyang lakas. Mabuti na lang at hindi gaanong marami ang nasa ikatlong grupo.
Kung mag-iingat sila, dapat ay maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Mag-ingat kayong dalawa. Ang pagsubok na ito ay tiyak na magiging isang labanan ng pag-agaw. Mag-ingat kayo at protektahan ang inyong mga sarili, sabi ni Jiang Chen. Paalala ni Terence sa mahinang boses, ngunit mula sa kanilang mga ekspresyon, alam niyang naunawaan na nila ang lahat. Nang maghihiwalay na sana silang tatlo para tapusin ang pagtatasa, may dalawa pang dumating, sina Rowell at Lillian. Kuya Linford, Kuya Leng, Ate Jillian. Nahihiya siyang lumapit kina Rowell at Lillian para batiin. Nakilala na niya sina Robert at Jillian matapos ang ilang araw na pananatili sa matataas na Cloud School. Nakuha rin ni Lillian ang pwesto bilang isang exchange student at pumunta rito para salubungin ito. Pamilyar na pamilyar siya sa ilan sa kanila. Rowell, hi, Lillian, ang tagal nating hindi nagkita. Ang saya ko na makita kayong dalawa na magkasama. Tara, sabay na tayong pumunta sa lugar ng mga Mystic Class C. Tunay na natuwa si Terence para sa dalawa nang makita niyang wala silang kinikimkim na sama ng loob sa isa't isa. Yumuko si Lillian, namumula ang mga mata. Alam na alam ni Terence ang lahat tungkol sa kanya, at naantig siya na hindi siya minamaliit ni Terence dahil doon. Kapos sa oras, at wala silang oras para sa kaunting kwentuhan. Hiningi ni Terence ang kanilang numero, mayroon siyang mga tao sa lahat ng tatlong grupo, at kahit papaano ay maaari silang mag-alalay sa isa't isa. Nakakagulat, malamang nasa dulo na ng kanilang paghihirap ang dalawang maliliit na magkasintahang ito. Maganda ang kanilang swerte. Ang mga numerong nabunot ng random ay magkasunod na numero, at pareho silang nasa ikatlong grupo. Sa relatibong pananaw, ito ang pinakamahinang grupo, na siyang malaking benta pa rin para sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Robert. Nag-aalala siya na baka malagay sa panganib si Jillian kung mag-isa ito. Ngayong nandito na sina Rowell at Lillian, kahit papaano ay maprotektahan na nilang tatlo ang kanilang mga sarili. Sige, kung gayon, umalis na tayo. Mag-ingat kayong lahat. Sana ay makapasa tayo ng sabay-sabay sa pagsusulit. Huling salita ni Terence na nakapagpapalakas ng loob, at silang lima ay naghiwalay na ng landas. Sa 263 tao, 5 sa kanila ang huling umalis, ngunit hindi alintana ni Terence. Hindi garantiya ng pagsusulit na makapasa siya dahil lang sa siya ang unang umalis. Sapat na ang kanyang bilis para masigurong mas mabilis siya kaysa sa lahat ng nasa unahan niya, at nahulaan niya na maraming tao ang sadyang mahuhuli para mapadali ang pagtatanim niya ng puno. 6 na oras ang haba ng pagsusulit, at ang isang normal na biyahe pabalik-balik ay aabutin ng kahit 1 oras, ngunit hindi ito problema para kay Terence. Kung gusto niyang maging mabilis, maging ito man ay kidlat o pakpak na kasing bilis ng multo, aabutin ng 1 oras ang paglalakbay ng iba, ngunit para sa kanya, ilang paghinga na lang ang kakailanganin. Kahit ang super limit butterfly microstep ay sapat na para hamakin siya ng lahat. Hindi, ang ordinaryong butterfly microstep lang ay sapat na. Sa oras na ito, ginagamit ni Terence ang mga paro-paro na hakbang para maglakbay. Siya marahil ang tanging taong kayang gumamit ng martial arts para sumulong ng ganito kalaki. Sino ang mga ngahas na gamitin ang kanilang purong enerhiya nang walang ingat kung alam nilang magkakaroon ng labanan sa Spirit Creek Valley? Napakapasyente talaga ng lalaking yan. Hindi pa rin siya nagpapakita ng mukha niya hanggang ngayon. Maaari kayang hinihintay niya akong makalabas mula sa Spirit Stream Valley. Maaari kayang iniisip niya na may isang tao sa Spirit Stream Valley na kayang ubusin ang tunay kong chi. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ang kanyang paligid habang gumagalaw siya. Ang 8 maliliit na spirit beast ay nagkalat din, nagpapanatili ng isang tiyak na distansya, tahimik na sinusundan si Terence. Ang isa pa ay pinilit ni Terence na manatili kay Natalie. Hindi ito pinapayagan noong una, ngunit pinagbantaan niya ang divine sense ng malaking pulaka sa kanyang dantian. Kung hindi ito makakatulong sa ganoong kaliit na bagay, maghihiwalay sila. Sa huli, kahit papaano ay sinunod ng maliit na spirit beast na ito ang kanyang mga utos. Mabuti na lang at hindi kinailangang lumahok ni Natalie sa assessment para makipaglaban para sa isang lugar.
Maaari siyang direktang dalhin ni Jinmo sa Mystic Class area para sa entrance assessment. Mas ligtas para sa kanya na manatili sa Morning Pride Academy. Dati nang naging mamamatay tao si Terence, at inakala niyang ang pagtitipon sa plaza ng Academy of Pride ay isang magandang pagkakataon para sa mga mamamatay tao na may malalayong atake, ngunit hinayaan na lang nila ito. Ngayon, papunta na sila sa lambak ng Spirit Stream, bagamat hindi komplikado ang lupain, malalago naman ang mga puno sa magkabilang panig. Magandang lugar din ito para sa isang pagtambang, ngunit hindi sila kumilos. Sa totoo lang, nagsisimula ng magtaka si Terence kung sumuko na ba ang lalaki pagkatapos lang ng isang pagtatangka. Kung hindi susuko ang kalaban, alam ni Terence na kapag gumawa ng hakbang ang lalaking ito, isa itong nakamamatay na pag-atake. Kung mas matyaga ang isang mamamatay tao, mas maghihintay sila ng pagkakataong pumatay. Habang iniisip ang isang makamandag na ahas na nagtatago sa damuhan, handang ilabas ang mga pangil nito anumang oras, medyo hindi komportable si Terence. Hindi nagtagal at naabutan ni Terence ang grupong naunang umalis. Hindi siya nagmamadali, kaya itinigil niya ang paggamit ng mga butterfly microstep at sumunod sa grupo. Hindi naman sa gusto ni Terence na manatiling hindi kilala, pero hindi naman ganoon kabait ang mga tao rito. Hindi mahalaga kung manatili siyang hindi kilala o kilala, ang tanging nararamdaman niya lang ay sa ganitong kapaligiran kung saan magulo ang kanyang mga pandama, maaaring makita ito ng lalaking nagtatago sa dilim bilang isang pagkakataon. Kung maaakit niya ang mamamatay tao para umatake, mas madali para kay Terence na alagaan siya. 6,340 po. Sayang naman at napakabait ng lalaking iyon, at wala siyang pakialam sa mga sadyang pagkakamali ni Terence, hinayaan na lang niya itong sumunod sa grupo papunta sa Spirit Creek Valley. Hindi maliit ang buong lambak ng Agos ng Espiritu, at ang Agos ng Espiritu ay umaabot ng 12 milya. Biglang naramdaman ni Terence na mali siya, maaaring madaling mahanap ang asensya ng hamog dito. Napansin niya ang mga halatang senyales ng isang restriction sa pasukan, malinaw na ang lugar na ito ay karaniwang sarado, at hindi basta-basta makapasok ang sinuman. Ngayon lang binuksan ang restriction para sa mga taong makapasok at makalabas, kaya dapat ay mayroong kaunting hamog dito. Flop! Flop! Ang humigit kumulang 12 tao sa unahan ay direktang tumalon sa Agos ng Espiritu at nagsimulang hanapin ang hamog ng asensya ng Espiritu sa ilalim ng tubig. Maraming tao sa likuran ang gumawa rin ng pareho, ngunit sapat na ang haba ng Agos ng Espiritu, kaya hindi sila nagsiksikan. Bawat isa sa kanila ay nakahanap ng isang bahagi ng ilog at hindi nakikialam sa isa't isa. Malamig na sinulyapan ni Terence ang huling 5 lalaki. Malinaw na galing sila sa iisang grupo, at hindi rin pangkaraniwan ang kanilang lakas. Ang pinakamahina ay nasa kalagitnaan ng misteryosong Ascension Realm, at ang pinakamalakas ay nasa tugatog ng huling yugto ng misteryosong Ascension Realm. Sila ang nangunguna sa grupo. Walang balak ang mga lalaking ito na pumasok sa Agos ng Espiritu. Sa halip, tamad silang nakaupo o nakatayo, bahagyang hinaharangan ang pasukan ng lambak. Hindi na kailangang magtanong para malaman na may plano silang makuha ng hindi nagsusumikap. Dahil nagtutulungan silang 5, maliban kay Terence, wala talagang gaanong tao sa grupo 2 ang makakatalo sa kanila. Hanggat hindi nila ginagalit si Terence o ang sinumang malalakas na practitioner, halos masasarapan na sila sa Duo Essence. Hindi naman sa hindi alam ng mga taong naghahanap ng Spirit Spring Duo Essence sa Spirit Stream ang kanilang mga iniisip, pero pakiramdam ng lahat ay hindi sila ang malas. Hanggat ang mga taong nasa harap nila ay nakakakuha ng sapat na Spirit Spring Duo Essence para sa kanila, hindi sila mag-aaksaya ng oras para ipagpatuloy ang pag-agaw ng kanila. Sa simula pa lang, malinaw na sasakupan nila ito ng puwersahan. Napakakapal talaga ng mga taong ito. Sana ay hindi magkaroon ng maliit na grupo na tulad nito sina Rowell at ang iba pa, kung hindi ay mahuhuli silang 3. Hindi na pinansin ni Terence ang 5, gusto niyang tapusin ang kanyang misyon sa lalong madaling panahon at pumunta sa Team 3 para tulungan sina Rowell at ang iba pa. Kung tungkol naman kay Robert, hindi naman nag-aalala si Terence. Bagamat mas malakas ang ilan sa kanila kaysa kay Robert, sigurado siyang hindi nila siya matatalo kung talagang lalaban sila.
Ganoon pa rin ang pangungusap. Kung hindi nangagaw si Robert sa iba, dapat ay tumatawa ang iba. Sino mang bulag ay naghahangad ng kamatayan. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Nakakita siya ng isang bahagi ng ilog kung saan walang tao sa paligid at ginamit ang kanyang spirit sense upang halughugin ang bawat pulgada ng ilalim ng ilog. Lahat ng tao rito ay nasa yugto ng profound, at wala silang anumang kakayahan sa spirit sense. Walang sino man ang makakapaghanap tulad ni Terence. Hindi talaga madaling mahanap. Wala pa akong nakitang kamukha ng hamog ng spirit spring sa bahaging ito ng batis. Mukhang nagiging imposible nang maging mapayapa ang pagpasa sa unang round ng pagtatasa. Umiling si Terence at bumulong sa sarili bago nagpatuloy sa paghahanap sa batis. Kung may sapat na dami ng espiritual na kakanyahan ng Springdo, upang makabalik sa lalo madaling panahon upang makumplito ang gawain, marahil ay hindi magiging masyadong matindi ang laban para dito. Ngunit kung kulang ito, tiyak na magkakaroon ng matinding labanan. Walang duda na ito ay mangyayari. Sinundan niya ang batis ng 1,000 metro, at walang tao sa paligid. Sa wakas ay nakakita siya ng isang bagay na kamukha ng hamog. Ang bagay na ito ay isang patak ng tubig, at napakahirap hanapin ito na nakatago sa agos ng espiritu. Mabuti na lang at sapat ang lakas ng aking espiritual na kamalayan. Kung ito ang unang beses na pumunta ako sa silangang lalawigan, tiyak na hindi ko ito matatagpuan. Ngumiti si Terence habang ibinalot ang kanyang chi sa paligid ng hamog na nasa isang bato sa ilalim ng batis at madali itong dinampot. Isang malinaw na patak ng tubig na nakabalot sa zinchi ang nakabitin sa hangin, na naglalabas ng mahinang hininga ng espiritual na kapangyarihan ng tubig. Nang ito ay nasa ilalim ng tubig, ito ay ganap na isinama sa iba pang mga sapa, ngunit sa kalidad, ito ay bahagyang mas mabigat kaysa sa ordinaryong tubig. Kung hindi ka magbibigay pansin, hindi mo mapapansin ang anumang pagkakaiba. Kung mayroon pang isa pang abnormalidad, ito ay ang hindi paggalaw ng espiritual na kakanyahan ng Springdo pagkatapos itong mabuo. Ang daloy ng tubig sa sapa ay hindi kayang alisin ang espiritual na kakanyahan ng Springdo at dadaan lamang dito. Kapag dumaan ang tubig, nag-iiwan ito ng pinakamalaking kakanyahan ng espiritual na enerhiya dito. Natutukoy ng mga cultivator na may matalas na espiritual na pandama ang bakas ng hindi pangkaraniwang espiritual na enerhiya. Mabuti naman, pero hindi naman gaano kapakipakinabang sa akin. Ngumiti si Terence at kinuha ang isang walang laman na bote ng jade para iimbak ang asensya ng hamog. Mayroon siyang walang katapusang supply ng tunay na chi sa espasyo ng jade, kaya hindi niya ito kailangan. Kung tungkol naman sa alchemy, maraming bagay ang maaaring pumalit sa espiritual na asensya ng Springdo, kaya ayaw niyang samantalahin ang pagkakataong maghanap pa at agawin ito. Ang ilan sa mga taong unang dumating ay nakahanap na ng asensya ng hamog, ngunit hindi sila sapat na hanggal para magdiwang, sila ay magiging mga target lamang. Tanging ang espiritu ni Terence lamang ang makakapagbantay sa buong eksena at makakaalam kung ano ang kanilang itinatago. Mukhang magaling maghanap ng mga bagay ang mga taong ito, o sadyang napakaswerte nila. Hindi ko alam kung kaya nilang makuha ito, bulong ni Terence sa sarili bago nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga patak. Wala siyang interes na agawin ito sa mga nakahanap nito. Siyempre, kung mayroon man sa kanila na gustong agawin ito sa kanya, hindi nila siya masisisi sa pagiging bastos. Gamit ang makapangyarihang paghahanap ng kanyang espiritu, hindi naglaan ng maraming oras si Terence at natagpuan ang 2 pang patak ng hamog. Hindi ito gaanong karami, ngunit sapat na ang haba ng agos. Nakahanap siya ng isang patak sa bawat bahagi. Tapos na ang misyon. Naging maayos naman ang lahat. Ngumiti si Terence habang inililigpit ang duesens at naghahandang umalis sa Spirit Creek Valley. Dahil sa kanyang lakas, ang pagtatasa na ito ay isa lamang pormalidad. Ang tanging dapat niyang alalahanin ay ang mamamatay tao na nagtatago sa dilim, pati na rin ang sitwasyon ni Rowell, Lillian, at Jillian. Naghihintay ng pagkakataon ang mga nakatagong mamamatay tao, at wala pang magawa si Terence tungkol dito. Nagpasya siyang pumunta sa grupo 3 upang tulungan si Rowell at ang 2 pa, kung sakaling may mangyari sa kanila.
Nang marating nila ang pasukan, tumayo ang pinakamahina sa lima at pinigilan si Terence, habang nakangiti ng walang saysay. Nako, ang bilis mo namang Malcolm. Ang galing naman ng paghahanap mo ng talento. Bakit hindi ka na lang dito at tulungan kaming mahanap yan? Umalis ka. Ayaw ni Terence na sayangin ang hininga niya sa lalaki, kaya itinulak niya ito gamit ang isang kamay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.